Bago po pala tayo magluto ng ating pa-order for today, ay mag-a day in my life muna po pala tayo as a content creator. Wow! Content creator! Isang nanay at isang negosyanteng nanay. Opo, kapagal tamo, ne? Habang namimili po pala tayo ng ating gulay sa suki natin, pinapunta ko po si asawa dito sa suki natin ng pabalat para bumili ng pabalat para hindi na po natin siya makalimutan. O alam niyo na po kung ano yung gagawin natin. Siya po nga anak po. Dito na din po pala ako bumibili ng chicharon kay ating Len. At kumukurot po ako ng konti dyan. Peace Ate Len para malaman ko kung fresh pa yung chicharon niya. Pero hindi naman po yung malamutak na malamutak. At pagkatapos po natin kay Ate Len ay lilipat naman po tayo dito sa kapatid niyang kay ating Julie. Magkapatid po yung dalawang yan. Dito naman po ay bibili tayo ng mga chicken balls at saka hotdog. Dito rin po ako bumibili ng mga mantika, cornstarch at saka APF ganyan. O lawin nyo na ne, at home parang sa akin po yung tindahan nila kasi palagay na po yung loob ko sa kanila. At ito po pala, nakapunta na din po pala tayo, galing na din po pala tayo ng Pure Gold para bumili ng mga palta. At pagdating po pala natin, di ko na po naipakita, nag-almusal po kami ni asawa ng goto na lamang loob po ng baka at saka lamang loob ng baboy. At tayo po pala yung maghihimay na sa binili nating pabalat kanina, no? Dahil wala po si Apong Tess, nakila Apong Pek po siya, nakipaglaba kasi sira po yung wash natin. At ayan, may video tayo na nagbabalat tayo ng pabalat. After ko pong after ko pong very kapampangan ako for today, madaming age at saka wala tayong age. Ayan, anyways po, ayan, after nating mahimay yung ating pabalat, ay nagluto naman po ako ng uulamin natin. Hindi po natin yan makakalimutan kahit sobrang busy po natin yung pagluluto po ng ulam ng mga bata. Bale, chicken Bicol Express or ginataang chicken po yung ating niluto for today. Tas nilagyan ko po siya ng maraming itlog dahil egg lover po yung mga anak ko po at saka si Sam. Pero may time po na pag sobrang busy ay nagpapabili na lang po ako ng lutong ulam. Ganyan po talaga. Lahat po ng mga kagaya ko po na nagluluto or nagpapa-order ng mga ulam pag sobrang busy po ay tayo din ay bumibili sa mga kagaya po nating nagtitinda. Fast forward po, as you can see naman po, no, praise God po sa mga pinapakita niyang video sa atin. Nakita ko din po kung paano magbalot, ayan, para mapabilis. Per batch po is nakakagawa po tayo ng 12 na piraso ng lumpiang Shanghai. Pagkatapos po nating magluto ng ulam ng mga bata, ayan, sinangkapan ko na po yung ating Shanghai at binalot ko na din po agad yan para maipasok pa natin siya sa ref. Nasa 2 kilo po pala ng baboy yung ating ginawang Shanghai. Bale, baboy po pala yung sinanghay natin ngayon dahil food bila o order po siya para bukas. Ginawa ko na po siya para bukas. Hindi po masayang yung oras natin or kahit hindi po tayo agad bumangon ay okay na okay po. Bale, nagpasobra din po pala ako ng gawa kasi may mga bumibili din po or nagtatanong kung meron tayong ready to cook na Shanghai. 5 lang po yung napasobra natin pero ang dami pa pong nagtatanong. Kung loloobin pa po ni Lord, ipopost ko po kung kailan yung available yung pork Shanghai po natin. At 1:30 na po pala dyan, no? Nakalimutan ko po palang banggitin, si asawa po pala ay naglalaba. At pagkatapos po niyang maglaba, ayan, sabi ko sa kanya, kain muna kami bago po ako magsampay. Kasi si asawa po yung tagalaba natin, tapos tayo po yung nagsasampay para mabilis po yung trabaho. At pagkatapos ko din po palang kumain, ay nagsampay na din po pala agad ako. At baka matagal po tayo ng oras kasi pagkatapos kong nagsampay po dyan, humiga pa po ako ng 30 minutes bago po natin lutuin etong ating pansit gisado na order naman po ni Ate Lovie. Si Ate Lovie po pala, siya ang very generous suki po natin. Siya po yung lagi kong minimension na mas malaki pa po yung binibigay niyang tip kesa sa tinutubo po natin sa mga order nila. Hindi din po pala ako nagpasobra ng marami dahil nga po gumawa tayo ng lumpiang Shanghai tapos nag-aano pa po tayo, naglalaba po
tayo para hindi po ako mangarag sa gawain. At tinaon ko na din po na mamalengke para sa pa-order naman po natin kinabukasan. At dito na po pala tayo, naglalagay na po ako ng toppings ng chicken fillet para sa ating gisado. Pag ganyan po, ini-special ko po yan, yung medium po is 750. Tapos, medyo maumbok naman po siya sa kanyang bilao. Tapos, 5 lang din po pala yung napasobra natin na gisado para naman po yan sa mga gusto pa din po kahit oras na ay nag-mine pa rin po sila sa pa-order natin. At ayan, sumama po pala ako kay asawa na mag-deliver sa mga shorts order po para mahimasmasan po yung mga paa ko. Kasi mas gusto ko pong sumasama kay asawa pagkatapos kong magluto para nakakalanghap po ako ng hangin at saka yung mga paa ko po. At ito po pala yung bigay na tip ni Ate Lovie at thank you so much po. God bless you more po. At pagkatapos po nating mag-deliver, no, nagluto naman po tayo ng merienda para kay asawa at saka sa mga bata po. At eto na po talaga, last na po talaga. Nung mga sisilim na po, sisilim, ano yung sisilim? Basta yung malapit na pong gumabi, ayan, naglatik naman po tayo. Mukha po ba akong pagod? Hindi naman, no? Dahil po yan sa grace ni Lord. Praise all to God po. Alam mo po, sabi ko kay asawa, parang hindi ko man nararamdaman yung pagod. Kasi nga po, inaasa po natin lahat ngayon kay Lord. Alam niyo po yung hindi ko po ramdam yung pagod at meron po akong peace of mind. At ito po ang aking a day in a life.